Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sabi mo, rolling Mark Acosta. Okay, hello, I'm back. Nandito na naman ako ulit, no? Mga ka-airsoft, presume natin yung live natin. Natapos na natin yung live natin kanina ng Sun Viper. Resume natin dun sa John Wick na Alpha na 6.0 plus dito, no? Yung unit na ating ka-airsoft, Melvin Atienza of Bayambang, Pangasinan. At saka ng ka-airsoft natin, also Alfonso Fernandez of El Nido, Palawan. Good thing hininto rin natin yung live kasi nagpadagdag yung ka-airsoft natin ng thick metal plates target, no, na ito. Bossing, tignan mo yung itsura nito, ganitong itsura niya. I-dismantle namin to kasi hindi natin maipapa-shipping ng ganito kalaki. So, i-dismantle po natin, ibabox natin, then ikaw na lang po ang mag-assemble dyan. Okay? Lucas, kunin mo na to. Masyadong malaki siya rito. Then, dire-diretso tayo ngayon, no? Okay mga ka-airsoft, dire-diretso po tayong review and unbox again, part 2! Okay, nakita niyo yung in-unbox natin kanina, yung John Wick Sun Viper. Ni-review and unbox natin, unit natin ka-airsoft, Marlon Angeles. Ngayon naman, Melvin Atienza, Bayambang, Pangasinan. What is good and special about this? Okay? This unit, hindi siya katulad nung kanina. Hindi siya katulad nung kanina in terms of color, in terms of length, in terms of weight, in terms of firepower, and in terms of upgrades and internals. Okay? Kung mapapansin nyo itong unit na to mahaba, then color black. Yung kanina, rose gold na medyo naninilaw, di ba? Itong unit na to, ang pagkakaparehas nila is parehas sila na competition grade ready. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng scope dito sa ibabaw para mas mukhang magmukha siyang at saka para mas maging performance grade yung level niya. Okay, ayan, lalagyan mo ng scope sa ibabaw yan, okay? Tapos, itong unit na to is naka-long magazine. Mapapansin nyo, long siya. Malupit siya, matikas siya. 50 rounder ang kaya, di ba? 50 rounds, kung tawagin namin to 50 rounder magazine, ang dami niyang malalaman, malakas pa siya. Okay? Itong unit lang na to is capable only of 2 types of gas. Isang gas lang pala, sorry. Yung kanina, 2 types, 12 kg and 14 kg. Pero itong unit na to is 12 kg lang. Pero sa 12 kg pa lang, dahil mahaba siya, malakas na siya. Okay? Itong unit na to, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, and naka-hammer protection pad. Same ng upgrade dun sa nauna. Ayan, kasi natin, ayan, makikita nyo, naka-fix outer barrel. Ang lamang pa nito, naka-compensator siya. Compensator is to compensate the recoil. Tumutulong siya para mas maging accurate yung unit, mas maging hindi mapalag dahil may compensator. Okay? Tikas niya, ganda nito sa totoo lang, no? Ako, masasuggest ko to pang daily. Pang daily firearm, no? Pang baragan. Although, kasi ang mga John Wick kasi, ayan, mapapansin nyo pa, meron siya mga butas dito, ayan, no? Meron siya mga butas. Yung mga butas na yan is good for the scope mount. Pwede mo siyang lagyan ng scope mount. Dito naka-tornilyo, tapos naka-cross dito yun. Ganda nun, maganda yun. Parang yung mga AW custom natin, di ba? Yung mga Metrillo natin, mga Infinity natin, okay? Ganyan talaga yan, ha? Sa mga nagtatanong, bakit silver yung magazine? Mga ka-airsoft, ganyan po talagang colored niyan. Smoke silver, no? Parang guhit-guhit na silver. Ayan, no? Matikas siya, maganda siya. Kaya lang nga, yun nga lang, black siya. Napaka-sensitive ng black sa mga gas-gas. Kaya, syempre, kailangan ng matinong pag-iingat dito sa unit na to. Okay? Okay, let's start mga ka-airsoft. Let's release the magazine. Ganda ng unit. Sobra.
Lagyan natin ng silicone oil. Huwag kakalimitan sa silicone oil. Yung silicone oil lang ang tanging protection na kaya mong ibigay doon sa unit mo. Yung unit mo, hindi mo naman pwedeng paliguan, hindi mo pwedeng painumin ng vitamins, hindi mo pwedeng pakainin na masasarap. Ang tanging maibibigay mo lang sa kanya para magandang performance niya, silicone oil. Hindi WD-40, hindi kung ano-anong oil, silicone oil na designed for airsoft. Press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim. Okay. Then kunin yung unit kasa, ilock manually, then spray tayo sa slide stopper, spray tayo sa nozzle. Bakit kailangan ng silicone oil? Kasi mga ka-airsoft, yung unit natin, kailangan ng lubrication kasi nagkikis-kisan yan, metal to metal. Pag wala kang oil, imagine niyo na lang, bumili kayo ng bagong-bagong kotse or bagong motor. Pinagasolinahan ninyo, may gas siya. Tapos wala siyang oil, tatakbo siya, kakatok ang makina. Ganon din to. Pag ginamit ninyo ng walang oil, mauubos na mauubos yung bakal. Diba? Upside down, then press down. Then, 1, 2 seconds lang. Long magazine to no? Actually, pag long magazine, dapat ang ilalagay mo 3 seconds, no? Okay, ngayon, lagay tayo ng bala with the help of our speed loader. Hatakin to. Ingat, ingat ha, kasi pwedeng mabasag yan kung mabibitawan mo. Okay, kaya, hatak, put your right thumb here. Tapos, dito lalagay yung bala sa part ng baba. Pump lang po. Ang daming laman nito, 50 rounds. Grabe to. Okay, Lucas, video, paki-ready. Hindi ko na ganun pupunuin. Mamubulubi tayo sa gas at saka sa bibis, no? Hindi ko na ganun pupunuin, mga ka-airsoft, no? Sige, go. Pasok sa unit, long magazine. Mga ka-airsoft, this is the John Wick Alpha 6.0. Napakalupit, napakaganda. Firing po tayo. Wow, mali. Walang gas. Ay, tama ba ako? Oh, hindi ko pala nakasa. Ulit tayo. Pucha, nagkakamali rin ako mga ka-airsoft, no? Okay. Pasok sa unit. Long magazine, the John Wick Alpha 6.0. Napakaganda, napakalupit. Kasa. Firing. Open slide. Kasi wala na bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. By the way, mga ka-airsoft, no? Ito nga pala, pwede nyong libre lang naman sa amin. Kung gusto nyong ipanlalaro to as competition grade na kasi to, pwede nyong ipa-bypass sa akin to. Libre lang yun ha. Pag ito naka-bypass, ganito kasi ha. Meron kasi siyang beaver tail. Safety features to na ginawa para sa unit. Ayan, hindi mo siya mapipindot. Hindi mo maifa-fire. Pag yan, pinindot mo, maifa-fire mo. Okay? Ngayon, ang difference naman na naka-bypass ang beaver tail, competition grade na yun eh. May mga downside yun. Siyempre, downside nun, dapat yung unit pang competition mo na lang. Hindi mo pwedeng ipan-daily. Kasi bakit? Halimbawa lang ipinang-daily mo tapos nililikot ng anak mo, pwede mag-fire eh. Diba? Pag wala na yung beaver tail. Sa competition, di mo na kasi kailangan ng beaver tail. Sa competition kasi kailangan pabilisan rin kayo. Diba? Bukod sa mai-hit mo yung target mo, dapat mabilis ka. Kaya, pwede natin i-bypass to. Nandito pa rin yan, pero naka-press na yan. Para, pag imaginein mo naka-bypass na, naka-competition grade na, hindi mo na kailangan pigain to. Puputok na agad. No? Yan. Yun yung difference kung naka-beaver tail ka pa, protection yan, features. Pag naka-competition grade ka na, wala nang beaver tail na kailangan pigain. Okay? So, yung unit, make sure, bago itabi, punasan, walang excess oil, then, ang magazine dapat, huwag bababaran ng matagal na panahon ng gas. No? Kailangan walang bala at walang lamang gas, pasingawin or iputok. Dami pa, di ba? Okay? Itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, Melvin Atienza, Bayambang, Pangasinan. Bagyo ka lang.
Airsofter kami. Hindi kami mapipigilan ng lakas ng bagyo. Melvin Atienza, Bayambang, Pangasinan. Bossing, yung unit mo ready for packing and ready for shipping. Last but not the least, and for the main event, napakalupit, napakatikas na unit na naman, no? Na-i-play ba natin yung isa? Hindi, yung isa dito. Okay. Wala na papa-shoutout? Okay, no? Okay, so, nasa na ba ako? Ito, nandito ako pala sa Love Recoil, no? So, shoutout natin. Boss, magkano ganyan? June Maruhon Tucson. Bossing, message ka po para po mabigay sa iyo yung buong detalye, no? Okay, so this is the M4 Carbine Rifle. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba, two-tone color, bagay na gusto ng mga newbie. Ba't gusto ng mga newbie? Hindi ko ba alam, pero mga newbie kasi gusto nila full metal, gusto nila mabigat. Pero syempre, habang tumatagal, nagbabago yung gusto ng tao eh. Since kabisado niya na yung airsoft, yung iba, pag pro level na, gusto naman magaang, di ba? Walang iniwan sa sasakyan, di ba? Ang ganda na ng sasakyan natin or ang ganda na ng motor natin, for example, Honda Giorno. Bakit kina-carbon pa? Di ba? Pinapalighten, pinapagaang yung unit, di ba? Mas magaang, mas masarap dalhin. Di ba? Ganun din naman, no? Itong rifle na to, full metal. Tatapatin ko kayo, realistic talaga ang bigat niya. Okay? Tapos, itong rifle na to, malakas syempre, kasi rifle eh, mahaba eh, di ba? Accurate syempre kasi mahaba nga eh, no? Itong rifle na to, best na best to sa mga edad, let's say, nasa teens, pataas up to 40. No? Pero pag mga syempre, pag ang age mo is 45 to 50, medyo minsan gusto mo, medyo magaang. Di ba? Or mga seniors, dapat magagaang. Yan ang mga gusto ng mga seniors. Pero ito, medyo may kabigatan talaga yung weight niya. Okay? Tapos, makikita nyo, quadrille. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayang sakmalin ng daliri ko. Malaki na ang palad ko, ha? Pero hindi ko siya kayang sakmalin. It is because mataba talaga siya. Inaamin ko naman sa inyo, sinasabi ko naman sa inyo, ako gusto ko yung M-Lock. Kasi nagpapang-abot yung daliri ko doon. Kayang-kaya ko siyang sakmalin. Kasi pag ang tendency kasi, pag yung unit nasasakmal mo ng gusto, stable eh. Di ba? Komportable ka eh. Pero pag ganito, medyo ang taba-taba niya. Ayan, no? Hindi magpang-abot yung kamay ko. Merong 2 cm na gap. Di ba? Ayan. Tingnan nyo, hindi magpang-abot. Pero pag M-Lock yan, nagkukross yung daliri ko. Yun ang mas gusto ko. For me, for me. Maaring ikaw, ibang tao ka, hindi mo gusto yung gano'n. Pero ako, yun ang gusto ko. Okay? Ngayon, adjustable yan. Pwede mong habaan. Pwede mong iksian. Nasa sa iyo yun. Pero, again, sasabihin ko na naman sa akin, mas gusto ko maiksi. Nakafocus, malapit yung mata ko rito sa rear sight. Pag malayo kasi, konting galaw mo, nawawala ka sa focus. Pero pag mas malapit, mas maganda. Okay? Yun, sarili ko pong pananaw yun. Bahala po kayo, maaaring magkaiba tayo ng pananaw. Okay? Ngayon, kuha tayo ng battery. Ang battery binibigay ko, inilalagay ko rito is upgraded type ng battery. Kaya kung mapapansin nyo, ang ginagamit natin is LiPo battery. Okay? To press para ma-adjust, hatakin para maalis. Bakit kailangan maalis? Kasi dito ilalagay yung battery. Battery, upgraded. Bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, bawal mag-init. Pag nag-init, bumababa lifespan. Pag na-drain, bumababa lifespan. Pag na-overcharge, bumababa lifespan. Para maiwasang ma-drain, 1 full charge of the battery, i-charge mo ng 2 hours, equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Okay? Ngayon, pag i-charge mo, siguraduhin mo lang na ma-charge mo lang siya muna ng 2 hours.
Kung mapuno, good. Kung hindi, resume mo na lang. Okay? Bawal ma-overcharge. Don't worry about the overcharge. Sagot na namin yon kasi yung charger natin maganda, nagka-cut off. Lastly, bawal mag-init. Pag i-charge mo, dapat wala sa loob, dapat nasa labas. Para yung ventilation ng battery is room temperature lang. Okay? Pasok natin, then plug natin. Okay, na-plug na din. Secure all the wires, no? Secure mo lang bago mo ibalik ito. Pero for now, hindi ko na ibabalik kasi magde-demo test fire lang naman tayo. Buhusan ng bala ang magazine, hindi na kailangan reloader. Pag nabuhusan, napuno, isara. Merong gear sa ilalim, kinakamot para yung ibinuhos natin, maitulak niya, papanik. Ayan, kamot. Maririnig niya yan, parang nagwa-winding na gear, no? Okay then, pasok sa unit. This is an AEG type, battery type na rifle. No need na ikasa to. This is the charging handle. No need na ikasa kasi baka maputol pa yung spring, baka maputol yung guide. Magpapagawa ka pa. Walang itutulong sa unit kung ikakasa-kasa mo to. Okay? Walang ikakatulong. Bagkos pwede ka pa ma-aksidente, madisgrasya. Ngayon, meron siyang safe, merong single fire, and may rapid fire. Okay? Single fire muna tayo mga workers. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Kaya mong iharap sa target? Yung mga camera? Sige. Isa-isa lang. Yan. Buhatin mo na lang. Yan. Okay. O, yung isa. Yan. Okay, sa target. Okay. Tapos i-zoom mo na yung papel. Yan. O, i-zoom mo. Okay. Nakatutok. Zoom. Sige, set mo lahat. Okay, firing tayo Firing tayo. Yung ulo, mga airsoft, banatan natin. Ayan, single fire Ayan. Kita nyo, accurate, no? Doon lang rin tumatama, no? Rapid fire natin. Kitang-kita, Rapid fire. Sakit. Lumabas yung bala. Masakit pala. Kaya pala yung tablet nabasag, no? Okay, firing. Grabe, napakatindi. Okay, tapat mo na rito. Nag-bounce back. Sakit, grabe. Sakit talaga. Visit. Ang sakit ang update. Nag-bounce back. Okay, hindi nakasum. Okay, tapat mo na rito. Grabe, nag-bounce back sa siko ko. Masakit talaga. Okay na? Resume ko na. Okay mga ka-airsoft, every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then save. Yan, okay? Pag yung spring, nire-rest nyo, yung unit ninyo tatagal. No? Pag hindi nyo nire-rest, madaling manlata yung unit ninyo. Okay? Wala ba mga pa-shoutout naman? Ang tahimik naman. Okay, nag-message po ako. Wala pa po sumasagot. Pantay lang po. Dennis La Chica, Biloria. Okay, no? May magre-reply din po dyan. Okay? Shoutout Sir Bigman, Jonathan Marila Micor. Hello, Jonathan. Okay mga ka-airsoft, sa mga nag-share po ng live video, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video natin mga ka-airsoft. Okay? Okay. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po!